Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, mga nasa likod ng umano'y pagpapatakas kay Alice Guo, mananagot ayon kay PBBM. 800,000 na land titles target ng gobyerno na maipamahagi sa agrarian reform beneficiaries. Number coding sa Metro Manila suspendido sa paparating na long weekend. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Heads will roll. Ito ang naging matapang na pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng umano'y pagtakas ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa bansa. Sa isang statement, sinabi ng Pangulo na ang paglabas sa bansa ni Guo ang nagbubunyag sa posibleng korupsyon na sumisira sa justice system at public trust sa pamahalaan. Isang full-scale investigation na rin ang inilunsad ng gobyerno para i-expose at panagutin sa batas ang mga nasa likod ng sinasabing pagpapalabas sa sinibak na alkalde. Dagdag pa ni PBBM, walang puwang sa gobyerno ang sino mang inuuna ang kanilang personal na interes kaysa ang paglilingkod sa mga Pilipino. Kamakailan lang nang iniulat sa Senado ang palihim na paglabas ni Guo sa bansa noong Hulyo. Bagay na agad ding kinumpirma ng Bureau of Immigration o BI at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC. Hindi bababa sa 800,000 land titles ang target na maipamahagi sa Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs bago matapos ang Marcos administration, ayon kay Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Ayon sa kalihim, posibleng magawa ito dahil aniya, nahanapan na nila ng paraan para mapabilis ang distribution. Inaasahan na sa pagkakabahagi ng land titles, aangat din ang agricultural productivity ng bansa. Hinikayat din ni Estrella ang mga benepisyaryo na subukan ng modernized at mas scientific na pamamaraan ng pagsasaka. Noong nakaraang taon nang lagdaan ng Pangulo ang New Agrarian Emancipation Act na nagko-condone sa amortization ng principal payments, interest at penalties sa mga lupang sinasaka ng farmers. Suspendido ang expanded number coding scheme sa paparating na long weekend. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, magsisimula ang suspensyon sa Biyernes, August 23, kung kailan iniurong ang paggunita sa Ninoy Aquino Day na isang special non-working day. Hindi rin ipatutupad ang number coding sa August 26, Lunes, para naman sa National Heroes Day na isang regular holiday. Wala namang number coding scheme tuwing Sabado at Linggo. Paalala ng MMDA sa mga motorista, planuhin ang biyahe, sumunod sa batas trapiko at mag-ingat sa pagmamaneho. Para sa Kidlat News Update, Renzo Rinon nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.